have good news today. So, we are in Romans chapter 13 at patuloy po tayong mag-aaral patungkol po sa salita ng Diyos. And this is entitled, Love in Action. Sabihin natin lahat. Ayan. So kung napapansin niyo, Romans 12, Romans 13, it's all about love. Even submission is a form of love. When you submit to your husband, when you submit to your parents, that is love. When you submit to the government, that is love. So pag-ibig po ang ating natututunan, no? And it's a specific kind of love, no? And dinidetalye po sa atin ng Diyos so that we can also walk in this great love. This great love came from our Father God who displayed His love for us by sending His only begotten Son, Jesus Christ our Lord. Amen? So, ang love po is the greatest law. It is the greatest discipline. Sabihin natin lahat, it is the greatest law. It is the greatest discipline. Yan. So kung naghahanap kayo ng discipline dito sa church, pag-ibig. Ibigin mo ang kapwa mo. Yun na. It covers everything. So if you're looking for discipline or order, that is what we have here in church. Because that is the new commandment that Jesus gave to all of us. Actually, meron tayong mga newcomers who come here and ang una nilang nadadama, yung pag-ibig. It's like in the atmosphere, no? So patuloy natin i-express ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? So napakaganda po when we love one another in Christ Jesus. So, when you do that, tandaan niyo po, you will not harm a person whom you love. Tama po ba yon? Isipin niyo yung taong mahal niyo. Sige po, paki-picture sa isipan niyo. Pwede niyo rin tignan kung katabi niyo. Yung mga minamahal niyo, hindi niyo sinasaktan. Tama? Tama. Amen. Parang tinatamad kayo. Tama? Amen. Ayan. So, ganun po yun. Pag mahal na mahal natin ang isang tao, hindi po natin yan sasaktan. And that's what we're going to learn more about today, no? And love pa rin tayo, maski tayo po ay sinasaktan. Amen po ba? Pag-ibig pa rin po tayo. Bakit? Kasi God is love. Sabihin natin lahat, God is love. And where is God? The Word of God tells us the Spirit of God is in us. Christ is in us. And God Himself is in us. So ang divine nature natin, kung gusto nyo malaman, ano na ba yung bago kong nature? Your new nature in Christ is love. You are made to love. You are designed to love. Kaya pag hindi kayo lumalakad sa pag-ibig, para nyong inaaway ang sarili nyo. Diba? You are going against your divine nature, which is love. Who is love? God Himself is love. Okay? So, with that said, let's go to Romans 13, 8 to 11. Ang sabi po dito, owe no one anything except to love one another. Ibig sabihin, wag ka daw magkautang. Maski kanino, pag may utang ka, bayaran mo. Amen? Pero, mahalin mo daw siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, sige harapin mo ang katabi mo, sabi mo, may utang ako, at yan ay mahalin ka. Yan lamang ang utang natin sa isa't isa. No? Yung utang na pera, bayaran. Pero, ang utang latang dapat ay ang ibigin ang bawat isa. Ito po ang dahilan, for he who loves another, pag minamahal mo daw ang isa o ang mga iba, has fulfilled the law. Alright? We have fulfilled the law. Because every law hangs on love. Hindi mo magagawa maski isang batas, right? At hindi naman tayo pinapasunod sa batas na yan sa Old Testament law, but sa batas,
kung hindi ka nagmamahal. For example, sabi dito, for the commandments. Can we go to the next? Yan. For the commandments, binabanggit yung mga commandments. Alam niyo yung 10 commandments, di ba? You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not covet. And if there is any other commandment, are all summed up in this saying. Gusto nyo ng summary? Diba? Hindi natin matandaan ang 10 commandments. Gusto nyo ba ng summary? Walang sumagot. Gusto nyo ng summary? The summary is this: you shall love your neighbor as yourself. Amen? Mahal nyo ba ang sarili nyo? Mamahalin nyo rin ang kapwa nyo tulad ng pagmamahal nyo sa sarili nyo. Pero may mas maganda pa dyan at ituturo po sa atin ang salita niya, no? So maganda po ang command na love one another kesa sa do not commit adultery. Did you know that's the highest form of command? Mas matindi, mas powerful ang love one another kesa sa do not commit adultery. Bakit? Merong mga tao na hindi nagko-commit ng adultery, pero hindi rin nila mahal ang asawa nila. Bakit hindi nagko-commit? Eh, walang pera. Hindi makapag-commit na adultery. Hindi kayo natawa. Joke yun. Sabi naman isa, kasi pastora pangit siya, kaya hindi makapag-commit na adultery. Okay? So there are many reasons kung ba't hindi siya makakapag-commit ng adultery. Alright? Pero kung mahal mo ang iyong asawa, hindi ka magko-commit ng adultery. Amen? So that's why this command is most powerful of all. Kung mahal mo ang isang tao, alright, you will not steal from that person. Amen? Mahal mo eh. Ba't kapag nanakawan? Diba? Kung mahal mo ang isang tao, hindi ka magbe-bear ng false witness. Ibig sabihin, hindi ka mag-iimbento patungkol sa kanya. Hindi ka mag-iimbento na, yan, ginawa niya to, ito ginawa niya. Bakit? Eh, mahal mo yung tao eh. Ayaw mong mapahiya yung tao, ayaw mong gawa ng storya yung tao. Amen? So, that is why, yung pong pagmamahal, yan po ang greatest command and it is the greatest discipline that anyone should have in the family, in church, and even in our country. Alright? So, ang sabi po dito, love does no harm to a neighbor. Tama? Kung mahal mo ang kapitbahay mo, itatapon mo ba yung basurahan mo sa kanila? Siyempre, hindi. Mahal mo eh. Kaya, aayusin mo ang iyong basura sa harapan ng bahay. Dahil ayaw mo na pati yung basura mong makalat, makapangit sa kanilang tahanan. Sabi po dito, therefore, love is the fulfillment of the law. Napakadami po ng batas. Pero kung ikaw ay umiibig sa kapwa, na-fulfill mo na ang lahat. Amen po ba? Are we getting this? Amen. Alright? Ang sabi dito, and do this. Gawin daw natin, knowing the time. Ano ba ang time ngayon? That now it is high time to awake out of sleep. Gising-gising, sabi nga po, gumising na po tayo. For now, our salvation is nearer when we first believed. Amen? Anong salvation ang pinag-uusapan dito? Of course, we are already saved. Sabihin nga natin, I am saved. Because you believe in the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, you are saved. Yun lamang po. But ano po yung salvation na sinasabing malapit na? Ito po yung rapture. The full redemption, no, of our bodies. Magkaroon tayo ng katawang tulad ni Kristo. So ang sinasabi dito, magmahalan tayo. Alam niyo ang panahon ngayon? Alam niyo, di ba? Yung kanlaon ba tumigil ng pagputok? Alright? And then there is, of course, everywhere na iba't ibang klaseng balita na hindi mo nabalitaan noon. Really, the signs are all there. It's just waiting to happen. Alright? And so, I'm not telling you to stop dreaming. I'm telling you, continue loving one another. Amen? So, marami tayong nakikita ngayon sa news nga, lagi pinag-uusapan. Hindi ako nakikinig ng news, pero yung mga
highlights lang po nakikita ko, pinag-uusapan yung the big one. Para bagang, sinasabi naman nila yon for us to be prepared. Pero sa atin po mga mananampalataya, we should not be afraid. Amen? Rather, knowing all these things are happening, we should be expectant of the Lord Jesus Christ when He comes back. Amen po ba? So ito sinasabi niya, it's high time. Ano pa ba iniintay natin? It's high time to awake out of sleep. So natutulog ka pala kung hindi mo minamahal ang iyong kapatid. Amen? Tayo po ay magmahalan. Sabi mo sa katabi mo, tayo ay magmahalan. Amen? Napakasarap magmahal ng kapwa. Napakasarap sa pamilya pag nagmamahalan ng isa't isa. Amen po ba? Napakasaya pag nagmamahalan ng kapatiran sa ating sambahan. Amen? Ang daling gumalaw. Parang hindi mo na kailangan maging conscious kung ano itsura mo, kung ano ang galaw mo, dahil alam mo, mahal ka niya, tanggap ka niya. Amen? Alright. So tayo po bilang New Covenant believers, children of God, we do not love just like the old covenant love, no? But we have a new commandment. Bakit po tayo hindi katulad nung dati sa old command? Because Christ is the end of the law. Sabihin natin lahat, Christ is the end of the law. To those who believe in Him. Amen? So naniniwala ba kayo kay Kristo? Tapos na ang batas sa inyo. Meron na pong new commandment na binigay sa ating lahat. At dito, sa new commandment ito, it encompasses everything. Alright? Sakop niya ang lahat. Ito lang ang gagawin mo. Huwag na kayo mag-isip pa ng mga do's and don'ts. Ito lang po ang gagawin nyo at nagampanan nyo na ang command. Ano po yun? Nag-iisa lang siya. John 13:34. Ang sabi po dito, a new commandment I give to you. Bago to ha, hindi to yung luma. Bago. That you love one another as I have loved you. Kanina yung binasa natin, love one another as you love yourself. Pero ito mas maganda, mas matibay at mas powerful. Bakit po? Love one another as I, Jesus, have loved you. Kung gaano tayo minahal ni Kristo, ganun din po ang pagmamahal na ibibigay natin sa isa't isa. At ang sabi pa dito, that you also love one another. Inulit po. No? Parang redundant, pero kung iisipin nyo, there is emphasis for a reason. We are made to love one another. We are made to love one. We are designed to love one another. And when you hate on each other, you are going against your very nature. Ang sabi pa dito, by this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Paulit-ulit, ano? Ang ulit naman, Lord. Oo, kasi gusto niyang maging focus ka dyan. Gusto niya, ready ang mind mo, nakaset ang mind mo to love one another. Gusto nyo malaman kung disipulo kayo ng Panginoon? Sino dito gusto nyo malaman? I am a disciple of Christ. Taas ang kamay. Yung iba ayaw nyo malaman. Taas nyo kasi kamay nyo. Ayan, nakikisama na kayo. Okay, so gusto nyo malaman. Kung gusto nyo malaman, ito lang po. Love one another. If you love one another, then you are truly a disciple of Jesus. Amen? So dito nyo makikita, acid test to. Dito malaman, ay, hindi pa pala ako disipulo ni Kristo. Hindi pa pala ako follower kasi I'm hating on someone. Well, there's time to change. Sabi nga, awake! Awake, gumising ka na. You're not designed to hate the brother. You are not designed to hate the sister. You are designed to love one another. So wake up. Sabi mo sa katabi mo, gising-gising. Tayo'y magmahalan, mga kapatid. We were designed to do that. Alright? So kung gusto mo malaman kung disipulo ka ni Kristo, alright, o gusto mong itama ang sarili mo, mahalin mo ang kapatid mo. Okay?
So, of course, the best way to love one another is to first know how much Jesus loved you, how much God loves you. You cannot love one another unless you know how much God loved you and how much Jesus loved you. Otherwise, wala kang gasolina. Sorry, gaano man kaganda ang sasakyan mo, pag walang gasolina, hindi aandar yan. Unless electric car yan, di ba? Pero, tayo po, kaya nating ibigin ang bawat isa kung alam natin kung gaano tayo inibig ng ating Diyos. No? So, if you remember Romans 12, I was talking to you about genuine love, pure love, optimistic love. These are the different ways that we can love one another. Brotherly love, peaceful love. Pag yan nagawa nyo, wala na kailangan batas dito. Bakit? Hindi kita gagawa ng mali dahil mahal kita. Hindi kita chichismis dahil mahal kita. That's the only thing that you need to know. And that's the only thing that the Lord is impressing in our hearts today. We are to love one another. Yung maririnig yung mga iba, description na lang yung kung paano mo siya iibigin. Right? But the greatest command is to love one another. Now, let's go to John, 1 John 2:8. And John, dinidetalya niya pa. Ano ba yung sinasabing new commandment? Paano ba yan? Okay? Kung hindi nyo nakuha kanina, ito pa ulit. 1 John, same John, the beloved po ito, says, again, a new commandment. Sabihin natin lahat, a new commandment. Ayan, ito yung pinag-uusapan niya. I write to you, which thing is true in Him. Totoo ito sa Diyos, totoo ito kay Kristo, at totoo rin to sa'yo. Hindi lang sa Diyos to totoo, pati sa'yo totoo na to. Alright? Ang sabi dito, because the darkness is passing away, and the true light is already shining. Sino ang true light? Si Jesus. Si Jesus po ang true light. He, pakinggan nyo, who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Meaning to say, huwag nyo nang lokohin ang sarili nyo. Kung kayo ay galit na galit sa kapatiran, huwag na kayo magpadaya sa sarili nyo. Ang totoo, wala pa kayo sa liwanag. These are the words that tell us and gives us that acid test. Kumbaga, alamin na natin ngayon, totoo bang Kristiyano ko? Totoo bang born again ako? Totoo bang napalitan na ang puso ko at spirito ko ng Diyos? Gusto niyo malaman? Yan po ang sagot. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for him for stumbling in him. Go back to the previous verse, please. Verse 9. He who says he is in the light, sabi mo nasa liwanag ka, and hates his brother or sister is in darkness until now. So sorry, at least alam mo na. Ay, nasa dilim pa pala ako kasi I'm hating on this person. I'm hating on this sister. At least alam mo na, may panahon pa para magbago. Kesa naman nasa dulo ka, biglang ayaw ka papasukin, hindi ka ma-rapture. Bakit? Kasi galit na galit ka pa kay sister. Huwag kang makasama-sama, kami lang dito. Alright? Ayaw pa isama si sister. Baka parehas kayo maiwan. Mabuti pa malaman na natin ngayon, totoo ba ang aking pagiging Kristiyano? Totoo bang bago na ang spirito ko? Totoo bang bago na ang puso ko? It's high time to awake to the truth. And this is the truth that is being told us today. Let's continue to the next. But he, again, who loves his brother abides in the light. And there is no cause for stumbling in him. All right? But he who hates his brother, paulit-ulit? Yes, paulit-ulit. But he who hates his brother is in darkness. That's the truth. Sorry, we cannot get out of there. Ayusin nyo na. Start walking in your design. All right? Walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his
eyes. Alam nyo ba ang galit? Nakakalabo ng paningin. Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng road rage eh. Kasi sa sobrang galit niya, nabunot niya tuloy yung baril na hindi dapat nilalabas. Sa sobrang galit niya, nabato niya ng helmet yung isa. Sa sobrang galit niya, sinabi niya, wala ka namang pambayad kasi bulok yung sasakyan mo. Grabe yun, ano? Sa sobrang galit yun. Sobrang galit. Nanlalabo ang paningin. Hindi na tama ang desisyon. Example lang yan, mga kapatid. Paano kaya kung lalakad tayo lagi sa galit? Kamusta naman ang trabaho mo? Maayos kaya dahil naglalakad ka sa galit? Amen. May kausap ba ako? Kamusta kaya ang pakikitungo sa pamilya mo kung lagi kang galit? If you are hating on someone in the family or in your, kamag-anak, do you think na yung action mo is still aligning with the Word of God? No, you are clouded by your hatred. Kaya, paano tayo aasa na ang ayos ng negosyo? Paano tayo aasa, Lord, I declare prosperity in my business, prosperity in my home. Paano tayo aasa ng ganon kung yung lahat pala ng decision natin clouded na dahil sa galit natin sa isa't isa? Gusto nyo umayos ang negosyo nyo? Gusto nyo umayos ang trabaho nyo? Lumakad ka sa pag-ibig. Liliwanag ang iyong paligid. Amen! Liliwanag ang iyong mga desisyon. Impunto ang mga desisyon mo. Sakto! Bakit? Sa pag-ibig ka naglalakad. You're walking in the light. You're walking in your divine nature. And that is love. Walk in love, my brothers and sisters. Hindi po buhay ng may buhay ang tinitignan natin, kundi ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. At with this love, you can also love others in spite of their mistakes, in spite of their faults. You can still continue to love one another. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Ayaw nating lumabo ang ating mga desisyon sa pamilya. Gusto natin lagi successful. You cannot pray to God for success and then walk in hatred. That is contrary to your will. You are fighting against yourself. Kinakalaban mo sarili mo. Ikaw'y ginawa sa pag-ibig ng Diyos. Tapos lalakad ka sa galit. Amen. Again, gusto mong malaman kung tunay kang ligtas pag nakikita mong lumalakad ka sa pag-ibig. Dahil Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Ang Diyos ay pag-ibig na nasa iyo, nananahan sa iyo. So, let me say it this way. Kung tayo po'y, alam mo, believer ka pero pastora, meron lang ako hindi mapatawad. Now is the time na patawarin siya. Now is the time na sasabihin mo, lahat yan, kinakalimutan ko na. Maalala ko man pero wala na yan sa akin. I choose to love the brethren. Then you're making a good decision. Amen po ba? It's the acid test. Ayusin na po natin. Yan po ang mensahe ng Panginoon. High time! Be awake! Gising na! Palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Baka magkagulatan tayo. Naiwan ka rin? Aba, kasi galit ako sa iyo noon Ayun. Let's walk in love. Amen po ba? Or baka kasi may pride ka lang. I don't want you to be so focused on yourself, but sometimes ito po yung hindrance. Binati ka, pero ayaw mo siyang batiin. Hindi pa ako ready. Di ba may mga ganong tao? Pastora, sorry gusto ko naman lakarin yung pag-ibig, kaya lang, hindi pa ako ready. Okay? We're all to be ready to love one another. And that's why we're focusing on love today. This is contrary to your new creation. You were made to love. You are designed by love. And God is living in the inside of you, who is love. Siya po ang nananahan sa atin. And remember this,
Even the Word of God tells us, love has been shed abroad, binuhos, tinaktak, yun po ibig sabihin ng shed abroad, in your hearts by the Holy Spirit. Do you have the Holy Spirit in you? Then you have, let me tell you, you have the love of God in you. Nung nanahan po sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, nanahan na rin po ang pag-ibig niya sa atin. Hindi labis, hindi kulang, kung anong pag-ibig ng Diyos, yun na po ang nasa atin. And great is His love for us. Kaya kaya din nating mahalin ang bawat isa. Now, the secret to being able to love others is first, sabihin natin lahat, first, knowing how much God loves you. Pag hindi mo alam kung gaano ka kamahal ng Diyos, hindi mo, maski pigain mo yung sarili mo, hindi mo kayang mahalin ang isa't isa. Kailangan alam mo muna kung gaano ka minahal ng ating Diyos. At pag secure ka na sa pag-ibig na yan, kaya mo nang ibigay sa iba ang pagmamahal na ito. So what kind of love did God give us? What kind of love was shed abroad in our hearts? Na kayang-kaya mo i-dispense, kayang-kaya mo ipamigay sa iba. Alright? Na kaya mo magpatawad, na kaya mong batiin maski hindi ka binabate. Amen? Na kaya mong patawarin maski ayaw kang kausapin. Anong klaseng pag-ibig yan? Again, you have to choose to focus your eyes on Jesus. Sabi mo, focus your eyes on Jesus. Sinabi po to sa 2 Corinthians, it's not here, but let me just quote the verse to you. 2 Corinthians 3:18. As you look to Jesus, we behold Him as in a mirror, the glory of the Lord. Ibig sabihin, tingin lang kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, tingin lang kay Jesus. Alam niyo kung ano nangyayari? Pag nakikita mo ang ginawa niya, yung pag-ibig niya sa iyo, we are being transformed. We are being changed. Nagbabago ka. From where? Into the same image, from glory to glory. So look to Jesus. Look to Jesus and what He has done, and it will be easy for you to love one another. Okay? Otherwise, ito na yung pinakamahirap mong gawin na mahalin ang kapwa. Bakit? Especially pag meron pang offense. Ang hirap mahalin pag may kasalanan sa iyo. Pero magagawa mo yan pag napaalala ko sa iyo ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Okay? Number 1. Babasahin po natin sabay-sabay. And remember this, ito ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Para pag nalaman mo to, kaya mo na ring ibigin ang iba. Okay? John 3:16. We're going to read it all together. Ready and go. For God so loved the world that He gave, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Napakalalim po ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, na ibinigay niya ang nag-iisa niyang anak. Alright? So He demonstrated His love for us. Ayaw niya tayo mapahamak, kaya binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. So dito natin makikita na hindi niya inintay magbago tayo bago niya ibinigay ang kanyang anak. Amen? Mga kapatid, hindi mo iintayin magbago ang anak mo bago mo mamahalin. Hindi mo iintayin magbago ang kaibigan mo sa church bago mo mahalin. Hindi pa siya nagbabago, mamahalin mo na siya. Bakit mo magagawa yon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Unahin mo munang i-meditate, tanggapin na minahal ka ng Diyos sa iyong kasalanan, sa iyong karumihan. Hindi ka pa nag-repent, mahal na mahal ka na ng Diyos. Nilapit niya ang sarili niya sa iyo bago mo nilapit ang sarili mo sa Diyos. Amen? Number 2, let's read the love of God for us. Romans chapter 5, verse 8. But God, ready? Go. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still
sinners, Christ died for us. So dito natin makikita, hindi mo talaga iintayin na umayos yung isa bago ka makipagbati. Amen? Chinichismis ka pa, sister, goods na tayo. Sister, God bless you. I love you. I love you with the love of the Lord. Amen? Mahirap? Basahin ulit natin yung verse. Ganun lang po kadali yun. One more time. Ready and go. But God demonstrates His own love toward us. We were sinners. Christ died for us. Yan ang uri. Yan ang kalidad ng pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Hindi lang nasa Diyos yan. Nasa iyo. Nasa puso mo yan. You have that ability to love a person even while they are still sinning against you. This is the kind of love that we have received from God. Amen? Okay. Medyo advanced lesson to, no? Pero, pag nalaman natin to, this is good knowledge of the Father and the Son, you will also be able to dispense this kind of love. Trust the process. We are in the process of learning this. Okay? So, another one. Number 3, 1 John 4:9-10. Ready and go. Was manifested toward us that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Again, ang Diyos ang unang nakipagbati. Bakit kailangan intayin mo siya makipagbati? Kasi pastora siya may sala, alangan man ako lumapit sa kanya. Siya itong gumawa ng problema, tapos ako lalapit. Again, what kind of love do you have? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang naglapit sa atin sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang anak para sa atin. So if you are able to approach a brother or a sister na siya ang may sala, clearly siya ang may sala, pero nagawa mo pa rin yan, congratulations. You've got the love of the Father. Now you are displaying it and dispensing it to others. Amen? Congratulations! Sasabihin mo, yes! Talaga namang binago na ako ni Lord. Yes! Talaga namang born again ako. Yes! Talaga namang bago na ang puso ko. Bakit? Yun ang kalidad ng pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos. It's the same love shed abroad in our hearts. Alright? Nakita rin natin kung anong klaseng sakripisyo ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. So mahirap bang makipagbati? Malamang. Malamang mahirap makipagbati. Pero ang Panginoon talaga nagsakripisyo, abutin ka lang. Well, maging mahanda rin tayo magsakripisyo, aabutin lang kita. Magkabati lang tayo, aabutin kita. Yan ang uri ng pag-ibig na nasa atin ngayon. Handang magsakripisyo. Bakit? Tunay na binago ako ng Diyos. Amen. Pastor, nginitian ko na, hindi pa rin ako ningitian. Ingitian mo ulit. Nagwa-warm up pa lang siya. Ikaw, ready to give ka na eh. Kaya lang siya, parang ayaw pa lumabas yung ngiti. Ngitian mo ulit. Ito gawin mo, bigyan mo ng regalo. I tell you, it melts their heart. That's true. Continue to do good and hate will cease. Strife will cease. That's an effective way to do it. Ang Diyos, yun ang ginawa sa atin. Gusto niya, hindi tayo mag-perish dahil tayo nasa kasalanan, ginawan tayo ng mabuti ng Diyos. You cannot fight fire with fire. You have to fight fire with water. Ang Diyos, ganun po ang ginawa. Pag-ibig niya ang pangsugpo ng kasalanan nating lahat. Amen? Another verse. Are you ready for another? Ito ang kalidad ng pag-ibig na meron tayo ngayon. Ephesians 2:4-5. Can I have the screen here? Ba't wala na yung screen ko? Okay? Ephesians 2:4-5. Ready and go. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us,
even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So dito nakita natin, andyan ang habag ng Diyos, andyan ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, sa kanyang pagmamahal sa atin. Habag, biyaya. Pastora, sama talaga na ugali niya. Tagal-tagal ko na pinagbibigyan niya. Sama talaga na ugali. Habag at biyaya. Bakit kaya nagkakaganto tong tao na to? Lahat na lang kaaway niya. Di ikaw ang bumate. Habag ang ibigay mo. Kawawa naman yung tao walang kaibigan. Amen? Pastora, siya may kasalanan. Maski nga tayo nasa kasalanan, pero inabot pa rin tayo ng Panginoon. Yan ang klase ng pag-ibig na binigay sa atin lahat. That's the quality of love that God has given all of us. Amen? Pastora, puro na lang grace, puro na lang grace. Ganun po talaga. Biyaya ang bigay sa atin ng Diyos, biyaya din ay bibigay natin sa iba. Ayaw nyo ng grace? Ang yaman ng grace. Alam nyo, kung nasusobrahan na kayo sa grace na tinuturo ko, magugulat kayo. Pag si Jesus ang nagturo, sobra pa dyan. Baka yung sa aking kapraso lang, katiting lang. Kung nasusobrahan na kayo, mas sobra ang biyaya ng Diyos. We're just tapping into the surface of it. But if you hear Jesus, biro mo, bigay niya yung buhay niya, hindi ba sobra yon? Sino dito gagawa nun? Wala sa ating gagawa nun eh. Ito pa, Diyos siya. Pero gano'n na lang biyaya niya, naging tao siya para sa, di ba layo nun? Diyos ka, magiging tao ka. Kaya sobra-sobra talaga ang biyaya niya. Yung naririnig natin ngayon, grace po yan. Alright? Pero mas sobra pa ang biyaya ng Diyos. Kaysa sa tinuturo natin, sobra pa. Tama yung grace natin, kaya lang mas matindi pa dyan ang biyaya ng Diyos. So, give grace, give mercy, because this is the same love that we have received from God. Pastora, nagkakasala na? Bibigyan ko pa rin ng mercy? Hindi ba nagkasala rin tayo? Anong binigay sa atin? Judgment? Hindi. Mercy din eh. Mercy din. Okay, tatanungin ko kayo. May tanong lang ako. Pinaalala sa akin ni Lord, kaya sasabihin ko. Hindi ko naman dapat sasabihin, pero thank you, Lord. Okay. Pag ang isang tao ba, isang believer, I'm talking about believer pag ang believer ba ay nagkasala, how do we treat that person? Do we treat that person as a sinner or as someone forgiven by God? Forgiven. Diba? Bakit? Believer siya ni Jesus eh. Now, do I treat this person hindi ka pwede tumugtog Kasi, ikaw, may kasalanan ka. Hindi ka pwede tumugtog. Kasi may kasalanan ka. Tama ba yun? O dapat ba ang sinasabi ko, alam kong may kasalanan ka, pero pinatawad ka na ng ating Panginoon. Now, I know that goes against basic, thinking of people, but I have to live my life by faith as well. I have to see people who are believers of Jesus as forgiven. Otherwise, I have no right to see myself as forgiven. Nakuha niyo ba yun? Lahat naman tayo umaasa lang sa Panginoon. Lahat tayo nakatingin sa Kanya. At dahil sa Kanyang natapos na gawa, hindi dahil sa ating nagawa, kaya lahat tayo ay napatawad ng Diyos. So brothers and sisters, yes, I know we have issues here, but I cannot treat you as a sinner. Who am I to treat you as sinner when God Himself has forgiven you through the blood of Jesus Christ? I am not going to treat you as sinners. Lahat tayo nagkakamali. But God forbid that I treat you as a sinner. I love you with the love of Jesus Christ, and I accept you just the way our God has accepted you in Christ Jesus. That is the truth.
Jeremiah 31, verse 3. The Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Yan ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Therefore, look at this, with loving kindness. Ano daw? With loving kindness. Hindi with severity. Hindi bakal na kamay. Hindi tayo inabot ng Diyos ng may kamay na bakal. Amen? Magbago ka na. Pag hindi ka nagbago, impyerno ka. May ganun ba? Never. Never did Jesus use those words. Tao lang gumagamit niyan. Pag hindi ka nagsisi, impyerno ka. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Brothers and sisters, this is the same love we have today. So how do we draw out people? Meron ba silang pinagdadaanan? Meron ba silang galit sa iyo? Draw them out with loving kindness. Huwag niyong babatuhin. Binato kayo ng bato, batuhin mo ng Jacob. Kalimutan niyo na naman. Batuhin niyo ng pag-ibig. Hindi ho nakukuha yan sa takbo ng mundo. Ginawa na ko na masama eh. Ganyan ang road rage ngayon ha. Daming road rage ha. Mayat maya. May reels ng road rage. Binangga ako di ba? Banggain ko rin siya. Habulin ko rin siya. Di ba? Nagsalita na masama sa akin. Di salitaan ko rin ng masama. We are not of the world. We are of God. You are children of God. And we have the heart of God. We have love in our hearts. What kind? An everlasting love. And that's why we draw people with loving kindness. Kabutihan. Abutin natin ng may pag-ibig. Hindi may pagsusumbat. Everlasting love means maski paulit-ulit mong patawarin. Last week, natutunan natin, if 7 times in a day, siya ay nagkasala sa iyo of the same sin, at 7 times din bumalik at humingi ng tawad, 7 times mo din patatawarin within the day. In fact, Jesus said, 70 times 7. That is equal to, nakalimutan ng math, 70 times 7 equal 490, di ba? 490 times in a day. O di ba? Ibig sabihin nun, hindi nyo magagawa yon. Ibig sabihin lang nun, lagi mong patawarin. Wala naman nagkakasala ng 490 times a day. Ang ibig sabihin lang nun, patawarin mo ng patawarin ng patawarin. Wala tayong kailangan gawin kundi patawarin ang patawarin ng tao. Huwag siyang tignan na bilang makasalanan dahil pinatawad na siya ng dugo ni Kristo, o nakalimutan mo ba na lahat naman tayo pinatawad lang dahil sa dugo ni Kristo? Do not forget that. Otherwise, you look at yourself higher than the others. Ano ba pinagmamalaki natin? Hindi ba dugo lang ni Kristo? Wala naman tayong mapagmamalaki. Dugo lang ni Kristo na siya naghugas pare-parehas sa ating mga nananampalataya. That's the only thing. Kaya wala tayong mapagmamalaki sa isa't isa. Wala. Kundi ang ginawa ng ating Panginoon, ang ating Diyos, sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung inirapan ka, ngitian mo. Hindi ka pinansin, pansinin mo pa. Nagwa-warm up pa siya. Totoo yan. Gusto ko nang pansinin, kaya lang hindi siya naka-timing eh. And lumagpas ka na. Diba? Balikan mo. Dati naman kayo magkaibigan. Balikan mo. Bakit? Your love is not dependent on them. Your love is dependent on the love of God that was given to all of us. Base yan sa pag-ibig ng Diyos na hindi sumusuko. Dahil tayo hindi sinukuan ng Diyos. Amen? Nung inirapan ba natin si Jesus noon, nung sinishare sa atin, pinabayaan na tayo? Hindi. Nagpadala ulit ng ibang tao para marinig mo ang gospel. Amen? May natutunan ba tayo? I always say, we are perfect in spirit. Sabi mo, I'm perfect in spirit.
Ang bodies natin, holy na. Sabi mo, my body is holy. And we have the mind of Christ. Amen po ba? Okay, but I always say that we have imperfect ways. Imperfect pa yung attitude natin. Di ba minsan nagkakamali pa tayo? Okay, pero ito, gusto nyo ba maging perfect? Sino dito gusto maging perfect sa attitude? Taas ang kamay. Yung iba ayaw na naman. Taas mo kamay mo. Ayan. Joke lang. Ang cute niya kasi, nag-iisip pa siya eh. Okay. So, gusto nyo maging perfect? Walk in love. Every time you choose to walk in love, you are walking in perfection. Because love is the bond of perfection. It is. So, hindi ka laging, kasi minsan hindi ka nakafocus eh. No? Kailangan talaga focus. Hanggang maging naturalesa mo na talaga. Yung talagang sa ways mo, naturalesa na. We are not perfect in our ways, but let's not make that as an excuse. Instead, every time you have a situation, sabi mo sarili mo, I have the love of God in me, and I will choose to walk in love towards this brother or this sister. When you walk in love, you are walking in perfection in your ways and in your attitude. Please take that down. When you walk in love, you walk in perfection. Nakuha mo na ang kapamaraanan ng Diyos sa atin, ang kapamaraanan ni Kristo para sa atin. With the same love, we can give love to others. Sabi nga po ni Pastor June, if you were listening to his Thursday message, sabi niya, our hearts, indwelt by the Holy Spirit, has now become God's communication and distribution center of His love and grace. Ulitin ko po, our hearts, indwelt o nanahan ang Holy Spirit, has now become God's communication and distribution center of His love and of His grace. Kaya mo na mag-distribute ng kalidad ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Dahil sa banal na spirito na nasa atin. Kaya huwag na kayo maghanap pa ng ibang instruction. Pag-ibig pa lang, extra challenge na sa iba eh. Pag-ibig pa lang, nagawa mo na ang lahat. Totoo yan. Nagawa mo na lahat ng law if you just love one another. That's all that you need to remember. Love. Pag iisa-isahin mo yung commandments, makakalimutan mo yan. Sino dito memorize? Hindi natin memorize yan eh. Pero ay memorize nyo lang, I am loved by God and I can love others too. Love lang. Yun lang po, pag-ibig. This is the new law given to us, new covenant believers. So be so aware of love that you get every opportunity to love others. When you love, you cover a multitude of sin. Hindi na kamalian ng tao nakikita mo, hindi na kasiraan ang nakikita mo, kundi ang opportunity na mahalin ko ang tao na to, maski may kamalian siya, maski may sala siya, pag-ibig ay bibigay ko sa kanya. Amen. Pastora, aabuso pag lagi kong mahalin. Sigurado kayo? Pagkatiwalaan nyo ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na siyang nagbago sa inyo, yun din ang ibibigay nyo sa iba. Pagkatiwalaan nyo yung pag-ibig na yon at yun din ang magbabago sa tao. It's the same love that changed you. Same love that will change the situation in your life. So, I ask you to be so aware. Mahirap ba i-memorize yun? Alam ko hindi. Sabihin natin lahat, love one another. Hindi na mahirap i-memorize yun, di ba? Yun lang, focus lang kayo doon. So that you will have every opportunity, every time you see a brother or a sister, ito na ang pagkakataon, mamahalin ko siya. Amen? Para pong red car theory. Sino po nakakaintindi ng red car theory? Explain ko. Kailan ko rin ito nalaman.
Red car theory is this. Papunta dito sa church, nakita nyo ba kung ilan o may nakita ba kayong pulang kotse? Malamang may nakita kayo. Alam nyo ba, ginawa ko to kanina eh. Sabi ko, hanapin ko lahat ng pulang kotse. Alam mo yung maski pulang tricycle, nakita ko eh. Maski isang guhit na pula doon sa isang truck, nakita ko eh. Bakit? I was so aware of the color red. Na lahat ng dumaan na red, tinitingnan ko, maski nga electric bike, ano ba tawag doon? Electric e-bike. Pati yun nakita ko eh. Sabi ko, ganun pala yun. When you are made aware, you are ready of that color lang to you will be aware of everything that passes you by. Pati nga maroon, nakita kong red eh. Alam niyo yung ganon? So, hindi nyo napansin yung mga pulang sasakyan. Bakit? Hindi naman kayo nakafocus doon eh. You were not made ready to look at the red cars. But, if sasabihin ko sa inyo next week pagpunta nyo dito sa church, pansinin nyo lahat ng pulang sasakyan. At bawat pulang sasakyan na mabilang nyo, bibigyan ko kayo ng 1,000. Siguro, mga 10,000 na sasabihin nyo, Pastor, ang dami ko talagang nakita. Mababanggit mo lahat. Bakit? You were made aware. Amen? So today, brothers and sisters, what we are being made aware of is the love of God that is in us today. It's the same love that you are going to give to the brethren today. And every time you see a brethren, sige nga, pakitignan ang brethren. Mga kapatid, pakitignan sa muka. Tatandaan nyo mga mukha na yan. Yang mga mukha na yan ay iniibig ng Diyos. Ganun na lang ang pag-ibig niya para sa tao na yan na binigay niya ang anak niya para sa kanya. Amen. And every time you see a brother or a sister, I want you to be so aware of the love that you have inside of you to give that person. You were made to love the brethren. That is the greatest commandment. Nasa tuktok. Greatest commandment is to love one another just as Christ has loved us. Amen? Justin, can we have the keyboard? So this is the word of God for us. This is what God is doing to us right now. Making our minds ready. Sabihin nga natin, I am ready. Ready to love. God is setting your mind to love one another. Kada nakakita ka ng kapatiran, ito ang panahon para lumakad sa perfection. Para lakaran ang perfection na nasa spirito na natin. Ano yon? Iibigin kita tulad ng pag-ibig ni Kristo para sa akin. And we have learned how to show love, genuine love, brotherly love, pure love. Sa mga nakaraan nating mga mensahe, just be so aware that the person beside you is so loved by the Father. Amen? Sabihin natin lahat, genuine love, pure love, brotherly love, fervent love, optimistic love, generous love, sympathetic love, unifying love, merciful love, peaceful love. Now look at the person beside you. You are to love them with this love that is inside you today. Ano pang iniintay mo? Yan ang naturalesa. That's your new nature in Christ. To love that person. Alam mo bang mahal na mahal yan ng Diyos? Ibibigay ba niya ang anak niya kung hindi niya mahal yung katabi mo? I remember one time I was in a concert and I was so in love with God that I said, Father, I love you. Sabi-sigaw akong gano'n sa concert. Hindi naman ako lang naririnig ng iba kasi nagkakantahan din sila. Kaya wala akong pakialam. Sabi ko, I love you. Yun talaga sigaw ko sa kanya. Alam mo sabi niya sa akin? Hindi niya sinabing, I love you back. Hindi niya sinabi yun. Alam mo sabi niya? Sabi niya sa akin, love them. Love them
lakas-lakas. Ako nga natulala ako. Sabi ko, ba't ganun? Parang mali yung sagot. Parang bumalik yung luha ko eh. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Sabi ko, I love you, Lord. Sabi niya, love them. Nakita ko yung mga tao. Ang daming tao. Sabi niya, love them. Because when you love them, you are loving God. Yung mga taong nakikita mo, yan ang mahalin mo. Hindi mo nga nakikita ang Diyos, sabi mo, I love you, Lord. Kung totoo ka sa pag-ibig mo, mahalin mo ang kapwa mo. Tulad ng pagmamahal na binigay sa atin ni Kristo. Alam ko mahirap. Nahirapan din si Jesus eh. Sabi niya, Lord, kung pwede lang, huwag ko nang gawin to sacrifice na to. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. So even today, brothers and sisters, is it hard? Is it really hard? Then we just say, not my will, but your will be done. I choose to love my brethren. I choose to forget yung mga pinag-awayan naman. Tama na, kapagod. Kapagod talaga mag-hate. Amen? Nakakapagod mag-hate. Pero napakasarap magmahal. Dahil yan ang tunay na ikaw. Ang tunay na binago ng Panginoon. Ang tunay na binago sa kaloob-looban nyo. Ginawa niyang lahat para ang kanyang nature mapunta sa'yo. Kapatid, lakaran natin ang bago nating pagkatao. The nature of God, which is to love one another as Jesus has loved you. At tandaan mo to, hindi ka kulang sa pagmamahal. Kulang ka lang siguro sa kaalaman. But with the verses that I gave you today, you know how much God loves you. You know that He died for you. You know that He left heaven for your sake. Maligtas ka lamang. Huwag ka lang mapahamak. Mapatawad ka lang sa lahat ng iyong sala. Para pag tinignan mo yung kapatid mo, wala ring sala ang tingin mo. Hindi ka judgmental. Pare-parehas lang tayong pinatawad ni Kristo. And with that, let's love one another. Let's enjoy that. Iisa lang tayo sa ating Panginoon. Malapit na siyang bumalik. It's time, high time, to awake, brothers and sisters. And don't let hatred cloud your vision. Don't let hatred hinder the blessing in your life. Mali-mali tuloy yung mga desisyon natin. Dahil lang sa galit. It's high time, brothers and sisters. Love one another as Christ has loved us. Amen?